Angeline's POV. Wala siyang karapatan, Aldrin. Wala ni katiting. Siya mismo nagtakwil sa akin, pinalis ako sa buhay niya at inilisan ng karapatan bilang fiancé niya. Matatag ang boses ni Angeline. Kung pwede lang ni katiting ng daliri ng anak ko, hindi ko ipapakita kay Andre. Napansin kong nagtiimbagang si Aldrin at alam ko, di niya gustong sinabi ko ngunit wala. Hindi ko na problema yon. Totoo namang may sama-samang tao ang kuya niya at walang puso. Kailanman hindi ko hahayaan ang anak kong mabuhay sa ganong klase ng ama. Think about it. Ngunit naputo ng sasabihin nito matapos tumunog ang kanyang cellphone. Bumagato ng hangin bago kinuha mula sa jeans niya ang cellphone. Bago yun sinagot at tingin ko ay nilagay pa sa loudspeaker. Where are you, Aldrin? Malamig na tanong ni Andre mula sa kabilang linya. Maging ako ay nanlamig. Why? I'm busy. Anong lalaki na tila ba hindi interesado sa kausap niya. Marahan kong hineles si Adi nang humikbi ito. Where are you? Pumunta ka dito, tulungan mo ko sa mga pesting papel, Aldrin. Malakas na nitong sigaw. Mula sa kabilang linya, tuluyan na ring umiyak si Adi nang malakas siyang kinalaki ng mata na ng tatlo. Nataranta ako, di makatayo, di alam kung paano to patitigilin. Is that a baby cry? San ka naman pumunta, Aldrin? Ako nang pupunta kung nasan ka. Anito bago pinutol ang tawag na siya namang lalong kinakabog ng puso ko. Pare-pareho kaming tuliro at hindi alam paano tataguan si Andre nang muli tong tumawag at sinabing malapit na. Base na rin sa pagtingin ng location sa cellphone ni Aldrin. Umalis ka na muna kaya, Miss Di Masupil? Mungkahi ko sa lalaki. Sang lugar ba may umiiyak na baby? Siguradong tiningnan pa rin ni kuya kong lugar na to. Hinago nito ang batok at mahinang nagmura. Nagkatinginan kami ni Nadia. Di rin malaman ang gagawin. Lumipat ka muna sa kabilang kwarto. Baka may baby din sila. Mungkahi ni Nadia. Layas na, griyegong maitim ang buti. Dalian mo. Pagtataboy pa nitong muli. Gigil na naningkit ang tingin ni Aldrin kay Nadia bago to napagpa siyang lumabas ng kwarto. Nakahinga kami na maayos matapos itong lumabas. Maingat na kinuha ni Nadia sa akin si Adi at Hinele. Magtataka pa ba ako kung bukas nandito na si Andre? Taas kilay pang tanong ni Nadia. Dapat bukas makauwi tayo. Check mo ulit bukas kung okay na yung birth certificate ni Adi. Tumango na lang ang kaibigan. Ilang beses naming nilingon ang pinto kung babalik pa ba si Aldrin ngunit di na siya nagparamdam hanggang sumapit ang gabi. Kinabukasan kaya ko nang tumayo kahit pa natatakot na baka biglang bumukas ang sugat ko. Marahan na rin ako nakakahakbang ngunit maingat pa rin. Bili-bili ko ng lugaw sa labas. Pagbalik ko titingnan ko na rin ang birth certificate ni Adi para makauwi na tayo mamaya. Pagpapaalam ni Nadia na tinanguan ko. Nang maiwan kami ni Adi, muli ko lamang itong tinitigan. Hanggang ngayon maliit lang nitong naimumulat ang mga mata kung kaya di ko makita kung sa akin bang nakuha niya. Maingat akong umupo sa kama habang kalong to. Nasa ganun akong ayos nang bumukas ang pinto at iluwan niyon si Aldrin na may bitbit pang basket ng prutas. Nag-abala ka ba? Uuwi na rin naman kami mamaya. Kumibit balikat to at pinatong sa mesa ang dala niyang mga prutas. Dalhin mo siya sa bahay. Anyway, I have already processed your bill. All paid by Andre. Ngumisi ito at ibinigayway ang hawak na black card. Nangunot ang noo ko. Hindi ko kasi maalala na binigay ko sa kanya yon. Kanina mo nakuha yan? To your friend, Nadia. Anyway, I'm also planning for a decent house for my nephew. Hindi ko gustong lumaki ang pamangkin ko sa barong-barong. I laughed sarcastically, and that made him stop. You're just like Andre, manipulative and decisive. Matabang kong bigkas. Bahagyang nagsalubong ang kilin to bago lumapit at haplusin sa binte si Adi. I think that it's much better than dragging you back to Manila. Di siguradong bigkas nito. Agad akong umirap. Wala nga talagang pinagkaiba sa kapatid niya. Kailan ba kayo babalik ng Manila? Masyado na kayo nagtatagal dito. Di ko maiwasang sambit. We are still checking the land and renovating the resort. But don't worry, hilahin ko pabalik sa Maynila si Andre bukas. Pero hindi ko hawak kung kailan siya babalik dito. You know, he decides on his own. Pwede na yun, ang importante. Malayo ko sa stress kahit papaano. I want a peaceful life with Adi for the meantime. But, alam ko kung anong sasabihin mo. Alam ko may karapatan si Andre pero hindi pa ako handa. Kailanman hindi ako magiging handa. Natahimik to sa sinabi ko at alam ko labag yon sa loob nito. Kita ko pa ang bahagyang pag-igting ng panga niya at di na ako nagsalita. Ayoko naman na magalit pa to.
Marami na rin na itutulong niya at hindi naman ako ganun kasama para lang baliwalain ang mga yon. Ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ni Aldrin ay nawala matapos tumuloy si Nadia habang humahangos at bahagya pa ngang sumisigaw. Angeline, iba, iba. Umayos ka nga muna, Nadia. Ano ibang sinasabi mo dyan? Naguguluhang tanong ko. Huminga to ng malalim. Kasi naman, hindi itong apelidong nilagay ko sa papel pero ibang nilagay sa birth certificate ni Andy. Ha? Ano? Di kita maintindihan. Binitawan nito ang dalang plastic. Lumapit sa akin at inayos ang hawak na papel. Tingnan mong mabuti, Angeline. Hindi ko alam paano to aayusin. Nilahad niya sa harap ko ang papel at tinuro ang apelidong sinasabi niya. Umawang ang labi ko at agad na napatingin kay Aldrin na napaiwas ng tingin. Naningkit ang tingin ko sa kanya at napirmi ang labi. Umawang ang labi ko at agad napatingin kay Aldrin. Bala ko siyang pagalitan at sigawan, ngunit nauna pa si Nadia sa akin. Ikaw Griegong maitim ang buti, anong ginawa mo? Marahan pa nitong sintok sa braso si Aldrin. Well, Addie deserves our surname. I don't care, Aldrin. Bakit mo pinalitan? May gigil na bigkas nito. Sumeryoso ito at kinuha ang dokumento kay Nadia. Inayos pa niya iyon. Ngumuso at binasang muli ang pangalan ng anak ko. Addie Montero is much better than Addie Di Masupil. This only proves that he is an heir of the Montero Empire. You want it or not, he's still Andre's firstborn. At di ko haya ng ibang tawagin ng pamangkin ko na bastardo. Sa kabilang banda. With their connection, everything is possible. Ang sama ng loob ko na wala akong magawa para baguhin yon. Di ako mayaman para kalabanin sila. Wala akong kapangyarihan kahit para man lang makalaban ng patas sa kanila. Ikaw ang nanay, ikaw magpapalaki, Angeline. Ano ngayon kung mayaman sila? Kapag ikaw ang pinili ng anak mo, sa'yo pa rin ang huling halakhak. Yon ang sabi sa akin ni Nadia nang makauwi kami. Nag-aayos to ng gamit. Dahil gaya nga ng sabi ni Aldrin, lilipat na kami ng bahay. Ayokong dumating sa punto na kailangan pang mamili ng anak ko. Nadia? Nangunot ang noon nito bago ko nilingon. So magpaparaya ka na lang basta? Hindi. Hindi niya kailangan mamili dahil ako lang ang choice. Ako lang ang magulang ng anak ko? That's my girl. Sigaw nito at nagtaas pa ng kamay. Napailing ako at mahinang napatawa. Ako ang nagpapakihirap kaya walang karapatan si Andre na kunin ang anak ko. Dalian mo na. Baka mamaya dumating na naman ang Griegong maitim ang budhi. Yes, are you speaking about me, Miss Nadia, who's not in Wonderland? Seryosong saad ni Aldrin. Ang isang kamay sinandal sa hamba ng pinto bago maliit na ngumisi kay Nadia. Natahimik ang kaibigan ko at marahas na binuhat ang bag at nagmarcha papalabas ng bahay. Pagkatalikod niya ay nagkatawanan kami ni Aldrin. Your friend is fearless. Wala sa loob ng mungkahi nito. Baka sa huli kayo palang dalawa ha? Tukso ko dito. Umasim ang mukha niya at agad na nailing. No way, Miss Di Masupil. Mas gugustuhin ko pang pumanaw kaysa makipagkasunduan sa babaeng tigre na yon. Kumibat balikat ako sa sinabi niya bago maingat na tumayo. Siya na nagdala na iba pang gamit. Dumiretso kami sa sasakyan niya. Magkakatabi pa kami ni Nadia sa backseat dahil ayaw niya sa passenger seat. Di ko alam Uber driver pala ako. Ani Aldrin bago nagmaneho. Pigil ko ang mangiti habang ang kaibigan ko ay tumataas ang kilay. Ang tahimik ng biyahe at sa palagay ko nga panis na ang laway ko dahil doon. Nang makarating at tumigil ay halos hindi ako makababa. Tabing dagat pa rin yun ngunit walang masyadong bahay. Ang malinaw nga lang sa mata ko ay ang 2-story glass rest house. Awang ang labi na napatitig ako roon. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganon. Diyan kami mananatili? Ani Nadia na tinuro ang rest house. Diyan mananatili si Miss Di Masupil at Addie. Hindi ka kasali. Sarkastikong bigkas ni Aldrin. Bugok? Best friend ko yan. And please be quiet. Putol nito sa mga sasabihin pa ni Nadia. Hanggang ngayon hindi maalis ang pagkamangha ko. Ang bawat muebles o gamit sa loob naglalaro sa kulay berde, malamig sa mata at nakaka-refresh. Sigurado kang dito kami mananatili? Tanong nito sa lalaki. Binaba nito ang gamit at nagpagpag ng kamay. Namewang at gumisin ng maliit. Yes, Addie deserves this. Pero sobra-sobra na ang tulong mo sa amin. Kaya ko naman magtiyaga sa maliit na bahay lang at di sa ganito. Baka isipin ilang kapitbahay dyan ang yaman ko. Aldrin roared a laughter before he became serious. My nephew is rich, Miss Di Masupil. Mayaman si Addie.
Mayaman ang kapatid ko. Pinirmi ko ang labi at pinigilan ang sarili na sumagot. My nephew is rich, Miss Di Masupil. Ayokong gumawa ng gulo kahit pamalit ang sinusugat ang puso ko sa katotohanan na wala akong yaman na maibibigay sa anak ko. Hambog ka pala, Aldrin. Hindi lang perang yaman sa mundo. Yabang? Ani Nadia na nagdadabog na tumayo at dumiretso na sa salaming hagdan. Hindi ako mayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot naman ni Aldrin. Masama ang loob ko at gusto na lang tumakbo paalis sa bahay. Huminga ako na malalim at tahimik na umupo sa malambot na kama. Bukas, dilipat kami ng bahay. You can't, Miss Di Masupil. Mahihirapan akong hagilapin ka. Baka kusal mo dalhin si Adi. Matalim ko siyang tiningnan. Wala talaga siyang pinagkaiba kay Andre bukod sa kokonting concern niya sa anak ko. Hindi ko yata kaya matulog dito, Aldrin. Ayokong isipin na balang araw, sisingilin mo rin sa akin to. Ayokong lumaki ang utang ko sa pamilya ninyo. Malamig kong tugon. Muli itong humalakak na kinakunot ng noo ko. Pakiramdam ko tuloy pinaglaruan lang nila ang buhay ko. Hindi mo kailangan mag-alala, libre lahat ng to. Para kay Adi lahat ng to, Miss Di Masupil. Kahit na, putol ko rito. Hindi ko nga alam kung kanina tong bahay. Baka mamaya mahal ang renta dito. Muli itong natawa na mahina bago nagsalita. Libre ang bahay na to, let's just say that this house belongs to Adi. May kayabangang bigkas nito na kinakunot ng noo ko. What do you mean? Paanong kay Adi to? Pinaglololoko mo na naman ba ako? Inis kong tanong. Maliit siyang umiling bago nilibot ng tingin ng bahay. Let's just say that Kuya Andre bought this land and built this house. Ano? Kay Andre ang bahay na to? Agad akong napatayo. Bumilis ang tibok ng puso at matalim siyang tiningnan. How dare you bring me to his house? Imbes maalarmang lalaki, kampante lang tong kumibit balikat. It's okay, Miss Di Masupil. Mas komportable namang manatili dito kaysa sa barong-barong. Huwag mong isipin, si Kuya. Matutuwain kapag nalaman niyang sa bahay niya naman pala nananatili ang anak niya. Naningkit ang mata ko at desmayadong nailing. Sa kabilang banda, aalis kami, Aldrin? Don't. Kung inaalala mo ko si Kuya, he will not go here. He's busy. Di ko alam ngunit sumilay ang mapait ng ngiti sa labi ko. I know, he's busy finding a fiancé. Yeah, his runaway fiancé. Dugtong nito na kinatigil ko matapos mag-sig-id sa akin ang sinabi niya. Bakit ako ang tinutukoy niya? Kasalanan niya kung bakit ako tumakbo palayo. Silly, I was just kidding. Mahina pa tong tumawa bago sa seryosyong mukha. Please don't go anywhere, Miss Di Masupil. Yon ang pakiusap sa akin ni Aldrin bago niya kami iniwan sa bahay. Ngayon, hindi ko alam kung mananatili pa ba ako sa rest house o tatakas na. Dito na lang tayo, Angeline. Nakakapagod ding magpalipat-lipat. Si Nadia na isinandal ang likod sa malambot na sofa. Paano naman kung biglang lumitaw si Andre dito? Nagaan lang tanong ko. Napaahon si Nadia mula sa sofa at pagod akong tinignan. Huwag mo nga isipin yan, Angeline. Busy nga raw yun eh. Busy, okay? Busy. Pagpapaintindi nito. Wala akong magawa at nag-aalala na lamang na pinagmasdan ng anak ko. Di ko rin kasi maintindihan ang sarili kung bakit tila kumikirot ang puso ko sa kaisipang magpapakasal na si Andre sa iba. Kinagabihan, sinubukan kong sariling wag na nga lamang isipin yon. Ngunit naninikip talaga ang puso ko kapag napapasulyap kay Adi at naiisip na tatanda siyang tulad ko. Hindi buo ang pamilya. Kahit alangan, hindi ko napilit si Nadia na lumipat pa ng bahay. Nanatili pa to ilang buwan sa bahay hanggang sa kaya ko nang alagaan si Adi mag-isa. Kapag bumalik ako ng Maynila, huwag kang aalis dito ha. Baka mamaya hindi ko na naman alam saan ka hahagilapin. Sermon ng kaibigan habang nag-iempake ng gamit na dadali nito pabalik sa Maynila. Gumisi ako at marahang nilagay sa kama si Adi. Tatawagan naman kita kapag lumipat na ako. Subukan mo lang, Angeline. Lagot ka sa akin. Banta nito. Mahina akong tumawa at gumisi. Hindi mo ako mapipigilan. Nalukot ang mukha nito at sumimangot na ikinahalak ako. Sasakalin ko yata tong mama mo, Adi. Pagkausap nito sa bata na kumawag-kawag lang ang mga kamay. Natutuwa ako pang binuhat si Adi at hinagkan sa pisngi, ngunit bahagyang nawala ang ngiti ko. Matapos matamaan ang sinag ng araw na mula sa bintana ang mga mata nito. Di ko alam kung namamalikmata lang ba ako o sakulin ng mga yon, ngunit binugso ako ng kaba.